Ikaw ba ay isang empleyado, staff, or may-ari ng isang eskwelahan? Baka naman ikaw isang estudyante o isang alumni. Kliyente mo ay isang eskwelahan. Pues, panoorin mo tong video na to. Tiyak sa dulo ay malalaman mo kung ano nga ba ang kahalagahan ng ID sa school. Bago yon, kwento muna ako. Isa sa mga income generating ng industry na education or yung mga eskwelahan ay yung ID. Alam naman natin yan. Malaki ang kinikita nila kahit papaano. Nalaman ko yan kasi dahil nga sa naging trabaho ko dati na nagsusupport ako ng mga eskwelahan, kadalasan nakakalimutan kasi nila kung ano nga bang kalagahan ng ID sa school. Kaya madalas lagi namin pinapaalala sa mga end user or sa management na pwede pang ma-utilize or ma-maximize yung mga ID. Kaya nga, yun ang ginagawa ko ngayon is para mapaalalahanan ulit kayo na pwede pa pala tong idagdag or opportunity pa pala to sa eskwelahan natin. Ano nga ba ang mga ilan sa mga kalagahan ng ID sa school? So, una, enhanced security. Nakakatulong ang ID card para sa mga authorized student, staff, visitors lamang ang makakapasok sa mga premises na nagpapataas ng seguridad. Ito mapapansin nyo lalo sa mga private school na medyo mayayaman at may budget talaga. Napakahigpit ng security nila kasi nga naman iniingatan yung mga bata, lalo kung iniiwan doon sa mga grade school, elementary, yan, lalo dyan. Student identification, pangalawa. Bibigay ito ng madaling paraan para makilala ang mga estudyante dahil alam naman natin yung student number is unique sa bawat estudyante. Hindi pwedeng madoble yan, lalo kung may mga activities at emergency. So yung iba rin kung may system, ginagamit na rin yan for attendance. Yung nagtitext minsan, di ba? Eto. Pangatlo, access control. Ito naman ay nagbibigay para makontrol ng access ng mga specific na lugar kagaya na lamang ng library, laboratories, at computer lab. Pang-apat, attendance tracking. Maaaring integrate ang ID card sa isang system para ma-monitor ang absenteeism ng isang estudyante. Sumunod ay emergency situation. Kasan ito naman yung sa ID ay may emergency contact yung bata para kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Resource management. Tutulungan yung management ng pag-monitor, pagsubaybay ng mga kagamitan sa school tulad ng libro, mga equipment, tsaka facilities. Ito, lagi itong pinapaalala sa halaga ng ID professionalism. Ang pagkakaroon ng standard na ID system ay nagdadagdag ng antas ng profesionalismo at organisasyon ng school. Visitors management. Ito yung mga pinapadali ng ID card yung proseso ng pag-manage ng visitors. So, yun yung mag-iwan ka ng ID kapalit ng visitor's ID na tinitiyak syempre na tanging bisita lamang ang makakapasok. Personal connection. Nagpapalakas ito ng sense ng belongingness sa community sa pamamagitan ng mga estudyante at staff. Parang pag wala kang ID, di ba? Parang di ka belong. Data protection. Tinutulungan ng ID card na proteksyonan ng mga personal na data sa pamamagitan ng pagtiyak na authorized individual lamang ang mga may access sa mga sensitive na information. Puntahan naman natin yung mga kadalasang uri ng ID sa school. So, number 1, syempre, yung student ID. Pangalawa, yung faculty ID, kagaya ng mga staff at teacher. Pangatlo, yung visitor passes para sa mga bisita. Pangapat, yung library cards. Pangapat, yung access card. Minsan, mag-isa na lang din yung student tsaka access card. Panguli, yung event badges. Ayan. Para naman kung may mga event or minsan pinagsasama na rin yan. Siguro dagdag ko na lang panguli yung mga alumni ID. Diba? Kung meron kayong alumni sa school. Pero usually naka-separate to kasi considered siya as association. Kasi sa aking karanasan, lalo yung mga private school na may malalaki yung population ay may sarili ng ID printer. Kung nagsisimula pa lamang or maliit yung population ng estudyante ay pinapa-outsource na lang nila. Minsan naman, nagkipag-partner lalo yung mga may system na integration ng school management system at binabundle na yung ID. Sa public school naman, kadalasan ay depende sa DepEd kung may sarili tong machine o minsan naman pinapabidding na lang. Usually nga kasama pa dito yung ID holder tsaka yung lanyard. Ang concern lang sa government, minsan matagal yung bayad tsaka mababa yung markup. Pero ang ginagawa ng iba ay since quality naman ay pinagtsatsagaan. Tanong na kung magkano nga ba yung presyo na kinikita sa ID ay ang sagot ko dyan ay depende.
Para makompute kung ilang percenta ito ang kailangan mo. Una, alamin mo kung magkano nga ba sinisingil ng eskwelahan yung estudyante ng ID. Kadalasan yung iba nakabundle na kapag nag-enroll free na yung ID. Pero may breakdown naman yung kung magkano. Minsan 100, 200, 300, 400, may mga 500 pa nga ako nakikita na ID. Kung may printer naman yung isang eskwelahan, usually nagre-range yan na ang costing mo niyan 20 pesos. Meron na yan. Ito yung may printer ka na mismo. Hanggang nagre-range yan ng 100, 150. So imagine, kahit pa paano may markup na yung eskwelahan na mga nasa, hindi man 100, minsan 200, 300%. Lalo kung yun nga, RFID yung ginagamit. Kaya nga dun sa mga may nagbebenta ng school management system na nakabundle, yun din yung way para kahit pa paano makapag-markup sila. Syempre, isama mo na lang yung costing ng kuryente, diba? Pag-assist ng tao, at iba-iba pa. Yung iba naman para makamura ay gumagamit na Epson na printer, yung pigment, tapos piniprint, laminate, tapos manual cut, which is mababa yung costing mo doon. Tingin yung pinakamababa. Ang challenge lang talaga sa ganun ay syempre yung manual na proseso. Ikaw pa mismo yung magka-cut, laminate at lahat-lahat. Bakit ko nga ba ginagawa tong? Ako naniniwala ako na napakahalaga ng ID sa isang eskwelahan. Kaya dapat masikap natin na ma-utilize, ma-maximize o magamit ang full function ng ID. Lalo sa panahon ngayon na digital na. Ang kalaban kasi natin dito minsan ay pwede naman na pala tayong mag-upgrade or minsan hindi natin nasusubaybayan yung costing or hindi natin nakikita yung mga extra gastos na kung na-maximize lang natin ay makakatulong talaga yung ID card sa negosyo. Ako patuloy na nagko-content para sa inyo. Gusto kong ibahagi o itaas sa bandera ng Pilipinas na hindi tayo nagpapahuli sa mga gantong larangan. Meron nga pala akong community na binuo. Ayan, ako yung admin yan, ID Printer Community. Halos iba't ibang lahi nga yun nandyan eh. Pwede ka mag-join, lalo kung interesado ka sa ID printer. Yan, nagbibigay ako ng mga tips dyan. At pwede ka rin magtanong. Kung may natutunan ka sa video na to ay i-like mo naman or mag-react ka or mag-comment ka kung ano pang gusto mong i-topic basta related sa ID. Yan, tutulungan kita dyan. Bago matapos tong video na to ay gusto ko lang paalala na i-appreciate natin ang mga bagay na meron tayo at matuto tayong magpasalamat.